Ngayon, susuriin ko para sa inyo ang isang napakainit na bahagi ng pelikulang One Piece. Sa segment na ito, narating na ng grupo ni Luffy ang pinakamapanganib na lugar sa New World, isang lugar na binabantayan ng husto ng Navy at ng World Government, dahil nagtatago sila ng sandata na may kapangyarihan na katumbas ng isang sinaunang armas. Sa hindi inaasahan, mayroong isang lubhang mapanganib at makapangyarihang individual. Dati siyang maalamat na dating Navy Admiral na may ganap na hustisya. Layunin niyang lipulin ang lahat ng mga pirata sa mundong ito. Nagkataon, ang grupo ni Luffy ay nahuli sa kanyang plano, kaya kailangan nilang harapin ang dating Navy Admiral na iyon upang maiwasan ang kanyang planong pagsira sa New World. Ngunit bago iyon, ang grupo ni Luffy ay napapaligiran ng isang malaking armada ng Navy, na nag-aalala sa lahat na hindi nila maintindihan kung paano sila nahanap ng Navy. Ngunit hindi nagpakita ng takot si Luffy at masayang sinabi niya, lalabanan natin silang lahat. Kaya't ang buong grupo ay naghanda para sa labanan. Gayunpaman, naramdaman ni Nami na tila kakaiba ang panahon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang magsimulang umatake si Luffy, nawala ang lahat ng mga barko ng Navy. Ipinaliwanag ni Nami sa lahat na isa lamang itong ilusyon na nilikha ng lugar na ito. Inakala ng lahat na sila ay ligtas na, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay bumuhos ang isang napakalaking bagyo, na naging sanhi ng pagkataranta ng lahat. Ipinaliwanag ni Nami na ang sea area na ito ang may pinaka-abnormal na panahon sa New World. Biglang naglamig ang mga patak ng ulan, kaya nagtutulungan ang buong grupo para harangan ang mga tipak ng yelo. Sa hindi inaasahan, nagkaroon noon ng snowstorm. Agad na ginamit ni Robin ang kanyang kapangyarihan ng Devil Fruit para protektahan ang lahat mula sa pagbagsak ng nyebe. Biglang nabaligtad ang barkong Sunny. Nahati pala sa dalawa ang dagat, na nagdulot ng takot sa grupo dahil kapag hindi sila nakahanap ng paraan palabas ay lulubog sila sa dagat. Ngunit nakita ni Luffy na napaka-intriga sa lugar na ito, kaya naman agad na inactivate ni Franky ang emergency escape system, tinulungan ang buong grupo na makatakas mula roon. Akala nila ay ligtas na sila, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay tinamaan na naman sila ng kidlat. Kinaumagahan, sa wakas ay nakatakas ang buong grupo mula sa dagat na iyon. Salamat kay Nami na pinag-aralan ng mabuti ang lahat ng mga pattern ng panahon sa New World. Sa puntong ito, muling nakaramdam ng gutom si Luffy, kaya naghanda si Sanji ng pagkain para sa grupo. Ngunit nang matapos siyang maghanda ng pagkain ay sumugod ang grupo ni Luffy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita nilang nawawala ang pagkain sa plato na ikinagulat nila. Hindi nila alam kung sino ang kumain nito. Biglang napansin ni Sanji na walang laman din ang soup pot. Nakita tuloy ni Luffy ang isang maliit na tao na tumatakbo palayo, kaya agad niyang sinubukang mahuli ang taong iyon. Nadiskubre ni Sanji na lahat ng pagkain sa ref ay naubos na ikinagalit ni Luffy, desididong mahanap ang salarin. Bigla niyang narinig ang ingay ng taong malapit kay Brook kaya agad tumakbo si Luffy para mahuli siya. Noon lamang napagtanto ni Luffy na ang taong iyon ay isang maliit na babae, kaya't nahuli niya ito, ngunit nagawa nitong tumakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napapaligiran siya ng buong grupo. Nang mapagtantong hindi na siya makakatakas, pinalaki niya ang kanyang katawan, na ikinagulat ng buong grupo dahil maaari siyang maging isang higante. Nagsimula na siyang umatake kaya naman agad siyang pinigilan ni Luffy at itinapon sa dagat. Bigla nilang napagtanto na hindi siya marunong lumangoy, kaya agad na tumalon si Sanji para iligtas ang dalaga. Nang magkamalay siya, natagpuan niya ang sarili sa barko ni Luffy. Sa puntong ito, hindi na nagalit si Luffy. Natagpuan niya siya na napaka-interesante, dahil maaari niyang baguhin ang kanyang laki sa kalooban. Ipinaliwanag niya na ang kanyang pangalan ay Lily, na kabilang sa higanteng tribo. Gayunpaman, kinain niya ang mini devil fruit, na nagbibigay daan sa kanya upang paliitin at palakihin ang kanyang katawan. Bukod dito, si Lily ay lubhang malusog. Madaling binuhat si Luffy, dahilan para makalimutan ni Luffy na kinuha niya ang kanyang pagkain. May kakayahan din si Lily na makapasok sa katawan ng iba, dahilan para sumabog ang mga ito. Ngunit nang mapagtanto niya na walang silbi ang kanyang tricks kay Luffy dahil gawa ito sa goma, nagulat ito kay Lily. Sa puntong ito, nagtataka sila kung bakit nasa barko nila si Lily. Ipinaliwanag ni Lily na habang hinihintay niya ang kanyang ama, hindi sinasadyang napadpad siya sa barko ni Luffy ng isang pod ng mga balyena. Biglang napagtanto ni Lily na nasa panganib ang kanyang ama. Ang ama pala ni Lily ay si Pans Fry, isang sikat na chef ng pirata sa New World, at ang kanyang specialty dish ay niluluto sa isang bulkan. Nang marinig si Lily na inilarawan ang ulam ng kanyang ama, medyo natuwa si Luffy, sabik na agad na matikman ang kanyang luto.
Gayunpaman, si Pansfry ay nahuli ng Navy dahil madalas siyang nagnakaw ng pagkain mula sa kanila upang ipagluto ang mga nagugutom na tao. Nang malaman ni Lily na dadalhin ang kanyang ama sa Impel Down, nanatili siya rito para iligtas siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakasama ng panahon dito, na naging dahilan ng paglubog ng kanyang barko, kaya nagpa siya si Luffy na tulungan si Lily. Ang makita silang handang tumulong sa kanya ay labis na ikinatuwa ni Lily. Sa kabilang panig, mayroong isang grupo na kilala bilang Neo Navy. Tinambangan nila si Pansfry, dahil iba ang hustisya nila sa ordinaryong Navy. Ang kanilang layunin ay alisin ang lahat ng mga pirata sa mundo. Sa panig ni Luffy sa ngayon, nakita nila ang Navy na nag-e-escort kay Pansfry. Siya ay binabantayan ng 4 na barko ng Navy. Gustong iligtas agad ni Luffy si Pansfry, ngunit napatigil siya ni Nami dahil kailangan nila ng plano muna. Kaya nagsimulang gumawa ng plano si Nami at ang lahat. Si Luffy, Brook, Chopper, at Robin ay bumuo ng isang pangkat upang maakit ang atensyon ng Navy. Samantala, papasok mula sa likuran sina Zoro, Sanji, Lily, at Usopp para iligtas si Pansfry. Si Franky ay magbibigay ng suporta para sa lahat mula sa barkong Sunny. Si Nami ay magmamanyobra sa isang maliit na command ship para pamunuan ang rescue mission. Kaya, nagsimulang kumilos ang pangkat ni Robin. Biglang nalaman ni Nami na nawawala si Luffy. Binanggit ni Robin na sinundan niya si Lily, na ikinagalit ni Nami dahil hindi niya sinusunod ang plano. Samantala, si Pansfry ay binabantayan ng isang Vice Admiral. Nahuli siya dahil sa pagnanakaw ng mga probisyon ng Navy para pakainin ang mga nagugutom na sibilyan. Nasa posisyon na ngayon ang grupo ni Luffy, handang kumilos. Ginamit ni Robin ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit para mawalan ng kakayahan ang lahat ng mapagbantay na puwersa ng Navy. Nag-transform si Brook bilang multo para takutin sila. Nang makilala ang pagkakataon, agad na pinutol ni Zoro at Sanji ang mga kadena na pumipigil kay Pansfry. Naisip ni Nami na lahat ay nangyayari ayon sa plano. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw si Luffy at binati si Pansfry. Agad silang nakilala ng Navy bilang tauhan ng Straw Hat. Sinalakay ng Vice Admiral si Luffy, kaya agad siyang pinigilan ni Zoro, pinayagan si Lily na muling makasama ang kanyang ama. Sa hindi inaasahan, agad siyang inatake na ikinagulat ng lahat na hindi nila kilala kung sino ang umaatake. Sa puntong ito, patuloy silang umaatake sa Navy. Napagtanto ng Vice Admiral na sila ang Neo Navy, na dalubhasa sa pangangaso ng mga pirata. Bigla niyang sinimulan ang pag-atake kay Pansfry, kaya pinalaki ni Luffy ang kanyang katawan para pigilan siya, dahilan para mahulog siya sa tubig. Kaya agad na tumalon si Zoro para iligtas si Luffy. Napagtanto ng Vice Admiral na ang kanyang pangalan ay Shuzo. Siya ay dating Vice Admiral ng Navy. Pagkatapos ay sinimulan nilang palibutan si Pansfry, nalilito itong Vice Admiral kung bakit nila ito ginagawa. Ipinaliwanag sa kanya ni Shuzo na sila ang Neo Navy at ang layunin nila ay lipulin ang lahat ng mga pirata, sa halip na ipadala sila sa bilangguan ng Impel Down. Iyan ang sense of justice ni Z. Nagulat ito sa Vice Admiral dahil si Z ay dating Navy Admiral. Sa sandaling ito, nag-transform si Lily bilang isang higante at inatake si Shuzo. Gayunpaman, nagawa niyang makaiwas at maka-counter-attack sa kanya, kaya agad na pumagitna si Sanji para pigilan si Shuzo. Nang malaman niya na si Sanji ay miyembro ng Straw Hat Crew, inutusan niya ang kanyang mga subordinate na alisin sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinulungan ng Vice Admiral si Sanji dahil ayaw niya ang Neo Navy. Sa puntong ito, si Luffy ay nailigtas din ni Zoro at sumali sa labanan, na ikinaintriga ni Shuzo, dahil napakataas ng bounty ni Luffy. Kaya't inatake niya si Luffy, na nagtulak kay Luffy na humarap din gamit ang Gear 2. Gayunpaman, madaling napigilan ni Shuzo ang pag-atake, kaya't pareho silang nagpatuloy sa pakikipaglaban. Habang ang Vice Admiral ay nakipaglaban kay Zoro, pinigilan ni Sanji ang Neo Navy para protektahan si Lily at ang kanyang ama. Tinulungan ni Robin si Sanji sa pag-iingat sa kanila, kaya napaisip si Robin kung sino sila. Patuloy na inatake ni Shuzo si Luffy gamit ang kanyang mga pahabang braso. Biglang napansin ni Nami ang pagbabago ng panahon at agad na inalerto si Franky at ang lahat, sinabihan silang maghanda para umalis. Ito pala ay may napakalaking hanay ng mga alon na pumutok sa kalangitan. Samantala, ginamit ni Luffy ang Haki upang salakayin si Shuzo, itinulak siya pabalik, at naitaboy ni Zoro ang Vice Admiral. Noon lang, inutusan ni Nami si Franky na kumilos na bumaril, na iniangkla ang Sunny sa bangka ni Pansfry. Nagsimulang lumitaw ang mga hanay ng mga alon. Habang naghahanda ang grupo ni Luffy na umalis, patuloy na sinusubukan ni Shuzo na pigilan si Luffy, walang humpay na umaatake sa kanya.
Samantala, napansin ni Nami na masyadong malaki ang bangka ni Pants Fry, kaya sinadya niyang gamitin ang lakas ng alon para hilahin sila palayo. Habang sina Luffy at Zoro ay hinaharangan pa rin ng dalawang magkalaban, si Nami ay nanatiling mapagbantay at maingat. Napagtanto ang tamang pagkakataon, inutusan niya si Frankie na gamitin ang emergency escape system, tinutulungan silang hilahin si Pants Fry palayo. Napapanahon din na sumunod sa kanila sina Luffy at Zoro. Sa puntong ito, lumubog na ang lahat ng barko ng Navy, ngunit patuloy na umaatake si Shuzo upang maalis ang mga ito. Sa kalaunan, siya ay nagwagi, nagsimulang maalala ang kanyang pakikipaglaban kay Ain, upang makipaglaban para sa posisyon ng Vice Admiral ng Neo Navy. Ginamit ni Ain ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit at madali siyang natalo, naging Vice Commander ni Z. Kaya determinado si Shuzo na hulihin ang grupo ni Luffy para mabawi ang kanyang posisyon. Agad niyang hinabol ang mga ito. Habang nakatakas ang grupo ni Luffy mula sa Navy, at nagtago sila sa isang kalapit na underwater rock formation. Sa puntong ito, hiniling ni Luffy kay Pants Fry na magluto para sa kanila, ngunit binanggit ni Sanji na naubusan na sila ng pagkain. Buti na lang at nagawa ni Lily na magnakaw ng pagkain sa Navy kanina. Kahit na nasugatan pa si Pants Fry, gusto niyang magluto para sa kanila, bilang chef na hindi hahayaang may magutom at may utang na loob sa grupo ni Luffy. Kaya naghanda ang buong crew para magluto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan sila ni Shuzo. Agad silang naglunsad ng isang pag-atake sa grupo ni Luffy. Pumasok sina Zoro at Sanji para harangin sila. Akala nila ito ay isang torpedo. Sa hindi inaasahan, isinakripisyo nila ang kanilang sarili upang gamitin ang submarino bilang torpedo sa pag-atake sa kanila, na iniwan ang grupong Luffy na nabigla. Iniisip na ang mga taong ito ay ganap na baliw. Sa sandaling ito, nagpakita rin si Shuzo, na iniwan si Nami na naguguluhan kung paano sila natagpuan. Napapanahon pala na naglagay si Shuzo ng Vivre card sa bangka, na nagpapahintulot sa kanila na mahanap ang grupo ni Luffy. Patuloy na isinakripisyo ng mga sundalong Neo Marine ang kanilang mga sarili upang salakayin ang buong grupo. Para sa kanilang hustisya ay upang maalis ang lahat ng mga pirata. Agad na inatake ni Pants Fry si Shuzo, ngunit naitaboy siya nito. Sumugod din si Lily para tulungan ang kanyang ama. Gayunpaman, siya ay pinatumba pabalik sa barkong Sunny. Sa kabutihang palad, nagawa ni Lily na lumiit pabalik sa oras, kaya nanatiling hindi napinsala ang barkong Sunny. Nang balak ni Shuzo na harapin si Pants Fry, kaagad na pumagitna si Luffy at pinaalis siya. Ngunit determinado si Shuzo na patayin si Pants Fry, kaya patuloy siyang inatake ni Luffy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, madaling hinarang ni Shuzo ang mga pag-atake ni Luffy gamit ang Rokushiki at napatumba siya sa lupa. Ipinagpatuloy ni Luffy ang paggamit ng Haki para i-counter-attack siya. Nakakapagtaka, napakalakas talaga ng Tekkei technique niya, madaling nakaharang sa mga suntok ni Luffy. Napagtanto ni Luffy na hindi siya madaling kalabanin. Nang gagamitin na niya ang Gear 3, palihim na inatake ng kanyang kambing si Luffy, na nagdulot sa kanya ng pinsala. Ang kanyang kambing pala ay isang kanyon na kumain ng Devil Fruit. Pagkatapos ay mabilis na natalo ni Shuzo si Luffy, na nagdulot ng pag-aalala sa buong grupo, kahit na nagawang talunin si Pants Fry. Sa sandaling ito, inutusan ni Lily si Usopp na barilin siya sa katawan ni Shuzo, at palalakihin niya ang sarili mula sa loob para sumabog siya. Nakakagulat, noong binaril na ni Usopp si Lily, ginamit ni Shuzo si Luffy para harangin siya, dahilan para mapunta si Lily sa loob ng bibig ni Luffy. Akala ni Shuzo ay nanalo siya, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagising si Luffy at nagsalita, hindi pa tapos ang laban na ito. Biglang pinalaki ni Lily ang katawan ni Luffy, naging higante, na ikinatuwa ni Luffy at ikinagulat ng buong grupo. Sa sandaling ito, inatake ni Shuzo si Luffy, ngunit hindi na siya masasaktan ng kanyang mga baril. Kaya naman inatake ni Luffy si Shuzo, ngunit nakaiwas siya dahil nang naging higante siya, bumabagal ang katawan ni Luffy. Sa makatuwid, gumamit siya ng Gear 2, na lumilikha ng isang stream ng mainit na hangin na hinihipan ang lahat sa paligid. Agad na nagsimulang matakot si Shuzo, patuloy na inaatake si Luffy. Ngunit nanatili siyang hindi nabigla, mabilis na tumalon. Lumipad din si Shuzo para habulin si Luffy. Nakapagtataka, tinamaan siya ng hindi kapani-paniwalang mabilis na pagsipa at diretsyong bumagsak sa lupa. Kaya, si Shuzo ay natalo ni Luffy. Sa wakas, makakain na nila ang lutong pagkain ni Pants Fry, ngunit ang lahat ng pagkain ay nasira, na ikinadismaya ni Luffy. Tiniyak ni Nami kay Luffy na wag mag-alala, dahil makakahanap sila ng pagkain sa daan patungo sa bulkan. Sa sandaling ito, tinulungan din ni Frankie si Pants Fry na gumawa ng bagong bangka, na naghahanda sa pagtungo sa bunganga ng bulkan.
Nakatali si Shuzo at ang kanyang mga tauhan. Pagsapit ng gabi ay natagpuan sila ng Vice Admiral, na nagpasya na dalhin sila sa bilangguan ng Impel Down. Sa panig ng grupong Luffy, ng mga panahong iyon, sila ay nangingisda at naghahanap ng makakain. Sa wakas, nakapagluto na si Pants Fry para sa buong grupo, na ikinatuwa nila. Sa puntong ito, nagpaalam sina Lily at Pants Fry sa mga tauhan ni Luffy at nagpatuloy sa kanilang sariling paglalakbay. Samantala, sa ibang lugar, nakita ni Z ang ulat na dinala si Shuzo sa Impel Down. Habang nag-aalala si Ain na maaaring ihayag ni Shuzo ang mga plano ni Z sa Marines, nanatili siyang walang pakialam, sa paniniwalang kahit gaano papahirapan si Shuzo, hindi niya isisiwalat ang mga plano ni Z, dahil ang mga miyembro ng Neo Marines ay palaging naninindigan para sa ganap na hustisya. Sa sandaling ito, naghahanda si Z para sa kanyang plano. Nais na pala niyang lipulin ang lahat ng mga pirata sa mundong ito ng sabay-sabay, kaya nagsimula na siyang kumilos. Patuloy na inuutusan ni Z ang kanyang mga sundalo na salakayin ang base ng Navy upang sakupin ang unang isla. Sa puntong ito, nagsimulang ihayag ni Z ang kanyang sarili at sinabing, wawasakin ko ang lahat ng mga pirata sa mundo. Pagkatapos ay agad na inatake ni Z ang Navy na may napakalaking lakas, na naging dahilan upang hindi siya malapitan ng Navy. Si Ain, ang deputy commander ni Z ay kumilos din kasama ang isang nagngangalang Benz, na may kakayahang kontrolin ang mga halaman upang salakayin ang Navy. Sa sandaling ito, sa kanyang napakalaking kapangyarihan, madaling hinarang ni Z ang pag-atake ng isang higante at agad na natalo ang mga ito. Sa wakas, nakapasok si Z sa loob ng base ng Navy upang makakuha ng isang uri ng bato na tinatawag na Dynastone, na may kakayahang sirain ang malawakan na katumbas ng kapangyarihan ng sinaunang sandata. Habang dinadala nila ang Dynastone, nang hindi inaasahan lumitaw si Kizaru, kaya nakipaglaban siya kay Z. Parehong nasangkot sa isang matinding labanan. Biglang sinabi ni Kizaru, matagal tayo hindi nagkita, Master. Hindi ba binalaan na kita, na wag masyadong umasa sa kapangyarihan ng liwanag? Pagkatapos ay parehong lumaban sa isang hindi kapanipaniwalang mabilis na tulin. Sa kabila ng pag-atake ni Kizaru, agad na kinontra at tinaboy siya ni Z. Sa puntong ito, nagsimulang makaramdam ng pagod si Z, kaya ipinagpatuloy ni Kizaru ang pag-atake sa kanya. Nagtaka si Kizaru kung bakit gustong kunin ni Z ang mga Dynastone, kaya ipinaliwanag ni Z kay Kizaru na nilayon niyang buhayin ang mga sinaunang armas gamit ang mga batong iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, itinaas ni Z ang isang Dynastone at dinurog ito, nasindak si Kizaru at pinatakas siya sa takot. Gayunpaman, hindi siya nakatakas. Ang Dynastone ay sumabog, na nagdulot ng napakalakas na pagsabog na sumira sa buong isla, na nagdulot ng pag-aalala ni Ain sa kanyang master. Sa kabutihang palad, nagawa ni Kizaru na maiwasan ang pagsabog. Sa sandaling iyon, dumating din si Aokiji, na hindi alam kung ano ang ginagawa ng Navy. Kinabukasan, masayang nagdiriwang pa rin ang grupo ni Luffy. Habang ang lahat ay sumasayaw at nagsasaya, si Chopper ay nakaamoy ng isang napaka-hindi kanais-nais na amoy, na naging sanhi ng kanyang pagkahilo. Nag-spray pala si Usopp ng insect repellent. Habang si Sanji ay naghahain ng inumin kay Nami, tuwang-tuwa siya nang makitang masaya si Nami. Biglang bumagsak ang ulap na abo mula sa langit, na naging sanhi ng kakilakilabot na lasa ng karne ni Luffy. Napagtanto ni Nami na ito ay abo ng bulkan, ngunit nakita nilang kakaiba ito. Maging ang internal post ni Nami ay naging medyo magulo, hindi matukoy ang direksyon. Napagtanto ni Nami na may malapit na mapanganib na isla, kaya nagpasya silang itago kay Luffy ang islang iyon. Sa hindi inaasahan, nalaman niya ito at nagpas siyang lumipat ng direksyon patungo sa islang iyon, na ikinabahala ni Usopp, ngunit ang kanilang kapitan ang nagdesisyon. Bilang navigator, pinili ni Nami na pangunahan ang buong grupo sa islang iyon, kaya sabay-sabay na umalis ang buong crew. Biglang namataan ni Luffy ang isang lalaking inaanod sa dagat. Agad niyang ipinaalam sa grupo na iligtas ang lalaki. Habang inaabot siya ni Luffy, sa hindi inaasahang pagkakataon, nanghina si Luffy, kaya kinailangan siyang tulungan ni Sanji at Usopp na hilahin ito pataas. Sa sandaling iyon, sinuri siya ni Chopper at nalaman niyang wala lang siyang malay, na nagpaginhawa sa buong crew. Ngunit nakita ni Nami na kakaiba ang matandang ito. Nakilala ni Robin na ang kanyang braso ay gawa sa Sea Prism Stone, kaya naman ito ay nakapagpahina kay Luffy. Sinabi ni Sanji na ang sandata na ito ay nilikha upang mahuli ang mga may kakayahan sa Devil Fruit, kaya napagtanto ng lahat na ang matanda ay lubhang mapanganib. Gayunpaman, hindi papayag si Chopper na saktan siya ng sinuman, dahil siya ay isang doktor. Kaya pumayag si Luffy na gamutin siya ni Chopper at sinabing, kung kalaban siya, tatalunin ko siya, na nagpapasaya kay Chopper. Sa wakas, nagsimulang kumalma si Z.
Naghanda sina Luffy, Zoro, at Sanji na lumaban dahil alam nilang maaari itong magdulot ng gulo sa kanila. Habang sinusuri pa rin ni Chopper si Z, tinitingnan kung okay lang siya. Nang mapagtantong inaalagaan siya ni Chopper, agad siyang pinasalamatan ni Z. Sa hindi inaasahan, nang makita si Luffy, nakilala siya ni Z bilang kapitan, na ikinagulat ni Luffy. Samantala, hinahanap pa rin ni Ain si Z gamit ang Vivre Card. Humanga si Luffy sa sandata ni Z, kaya sinabi niya sa kanila na noong bata pa siya ay nawalan siya ng braso, at ikinabit sa kanya ng isang scientist ang brasong ito, gawa sa sea stone, na kayang in-neutralize ang mga gumagamit ng Devil Fruit. Sa puntong ito, sabi ni Luffy, sana hindi ka marine, dahil pirata kami. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang malaman na si Luffy ay isang pirata, agad na nagbago ang ugali ni Z at inatake si Luffy, na ikinagulat ng lahat. Tinanong niya si Luffy, bakit gusto mong maging pirata? Dahil ako ang magiging haring pirata. Nang marinig ni Z ang kanyang ambisyon na maging hari ng pirata, si Z ay mas lalong nagalit at inatake si Luffy. Sumugod sina Zoro at Sanji para makialam. Sa kabila ng pag-atake ng tatlo, ngunit hindi pa rin nila napigilan si Z. Sa sandaling ito, natagpuan ni Ain at Bin si Z, kaya tumalon sila sa barkong Sunny, at ipinaalam sa buong grupo na sila ay Neo Marines. Agad na inatake ni Franky si Benz, ngunit kinokontrol niya ang mga baging para igapos siya. Habang nakikipaglaban pa rin sina Luffy, Zoro, at Sanji kay Z, si Nami naman ay nakaharap kay Ain. Sinubukan ni Robin na hulihin si Benz, ngunit napakabilis niyang kumilos para mahuli niya ito. Ang Usopp team ay naglalayon na tumalon pababa para iligtas si Franky. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli rin sila. Para naman kay Nami, inatake siya ni Ain gamit ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit, dahilan para mawala siya. Nagalit agad si Chopper at sumugod, at nawala rin siya dahil sa kapangyarihan ni Ain. Maging si Brook ay naging biktima ng pag-atake ni Ain, kaya namagitan si Robin para pigilan siya. Iniisip na nawala si Nami, ngunit sa hindi inaasahan, ang kapangyarihan ni Ain ay ginawang mga bata sina Nami at Chopper. Ipinaliwanag ni Ain ang kanyang kakayahan bilang isang lifespan reversal, ibinabalik ang anumang nahawakan niya pabalik sa 12 taon. Kaya bumalik si Robin sa 18 taong gulang. Si Nami ay 8 taong gulang at si Chopper ay 5 taong gulang. Kung mahawakan pa siya ng 2 beses, mawawala si Robin. Habang tinatangay ni Z ang grupo ni Luffy sa labas, sina Zoro at Sanji naman ay nahuli ni Benz. Sa puntong ito, kinutya ni Z ang pangarap ni Luffy na maging hari ng pirata, at nakilala niya si Luffy bilang apo ni Garp, kaya nagpasya siyang ilubog ang kanilang barko. Pero hindi sumuko si Luffy at sinabing, hindi pa tapos ang laban natin. Napagtanto niyang wala na silang panahon para magtagal pa ni Z, kaya kinalagan ni Luffy si Franky para payagan siyang kontrolin si Sunny at lisanin ang lugar na ito. Sa wakas, nakatakas sila. Sa panig ng Navy Headquarters, nang marinig na nakuha ni Z ang Dynastones, nagalit si Akaino, napagtanto na nilayon ni Z na sirain ang 3 endpoint sa New World. Sa kasalukuyan, mayroong isang lokasyon na protektado ng Marines na nawasak ni Z. Kung patuloy niyang sisirain ang 2 pang endpoint, ang lahat ng magma sa ilalim ng dagat ay sasabog, nalulubog sa buong bagong mundo. Sa sandaling ito, kailangan nilang magplano kung paano pipigilan si Z, dahil siya ay isang dating malakas na Navy Admiral na binansagang Black Arm. Agad na iniutos ni Akaino na patayin si Z at ang buong Neo Navy. Nakilala rin ni Garp na si Z ay mapanganib, at ipinaalam sa lahat na si Z ay dating bahagi ng kanilang Navy team. Samantala, dumating ang grupo ni Luffy sa malapit na isla para ayusin ang Sunny Ship. Sa sandaling ito, sinisisi ni Chopper ang sarili sa paggamot sa mga pinsala ni Z, ngunit walang sumisi kay Chopper, kaya determinado ang grupo na pagbayaran ang utang na ito ng Neo Navy. Nag-aalala si Usopp sa kanilang lakas, ngunit napagtanto ni Nami na kailangan nilang talunin si Ain dahil sa ganoong paraan, maaari itong bumalik sa kanyang normal na katawan. Sa sandaling ito, gustong makita ni Sanji na lumaki si Nami, ngunit pinagalitan siya ni Zoro bilang isang pervert, kaya nagsimula silang magtalo. Nahawakan din si Brook ni Ain, ngunit nananatili siyang hindi nagbago, hindi katulad ng iba. Samantala, nasa isang ship repair shop si Franky na pag-aari ng isang matanda. Napagtanto niya na ang kanilang grupo ay inatake ni Z, dahil maraming mga pirata ang na-target ni Z kamakailan, na humantong sa kanila na huminto sa islang ito para sa pag-aayos ng barko. Hindi man siya pirata, pero gustong-gusto ng matanda ang mga pirata at handang tumulong sa mga hindi sumusuko sa kanilang mga pangarap. Napagtanto ni Nami na kailangan nilang bumili ng ilang damit, at mangalap ng higit pang impormasyon tungkol kay Z.
Kaya kinaumagahan ay sumakay sila ng tren para pumasok sa kalapit na bayan para sa pangangalap ng impormasyon. Sa wakas, nakarating na rin sila sa kanilang destinasyon. Kaya naman naghiwa-hiwalay ang buong grupo para isagawa ang kani-kanilang gawain. Sa mga oras na ito, sabay-sabay na naligo ang grupo ni Luffy, ngunit dahil kinain niya ang devil fruit ay agad na nanghina si Luffy nang malubog sa tubig. Habang hinihintay pa ng grupo ni Luffy na mangalap ng impormasyon ang grupo ni Nami, nag-cosplay si Robin bilang dancer, para pumuslit sa isang bar para sa impormasyon. Samantala, nagpanggap si Chopper bilang isang shoe shiner. Sa panig ni Luffy, naramdaman niyang napakalakas ng braso ni Z, dahil partikular itong idinisenyo para talunin ang mga gumagamit ng devil fruit. Kaya sinabi ni Sanji kay Luffy na hayaan silang dalawa ni Zoro na hawakan si Z. Ngunit agad na tumanggi si Luffy, ako ang magpapatalo sa kanya. Biglang nakita ng grupo si Aokiji dito kaya nagulat sila. Hindi nila maintindihan kung bakit nandito ang isang admiral ng Navy. Sa panig ni Z, naabot na niya ang pangalawang endpoint, at naghahanda na i-activate ang Dynastone para sirain ang lugar na ito. Habang naghahanda ang grupo ni Luffy para labanan si Aokiji, pero sabi niya, umalis na ako sa Navy, hindi na ako admiral. Sa puntong ito, walang intensyon si Aokiji na makipag-away. Pagkatayo pa lang niya, nagulat ang lahat dahil maraming galos ang katawan ni Aokiji, nawalan pa ng paa sa pakikipaglaban sa Red Dog na si Akainu. Sa panig ni Nami, sa sandaling ito, wala pa silang nakakalap na karagdagang impormasyon, ngunit ang buong grupo ay nakakuha ng kaunting pera, salamat sa pagsasayaw ni Robin. Sa oras na ito, nakikipag-usap ang grupo ni Luffy kay Aokiji. Nagtataka si Luffy kung bakit sila naglaban ni Akainu, ngunit tumanggi siyang sumagot. Napansin din ni Aokiji na nakaharap ni Luffy si Z, at sinabi sa kanila na siya ay dating Navy Admiral. Sa panig ni Nami, tinatanong niya ang mga sundalong Marine tungkol kay Z. Kaya sinabi nila kay Nami ang alam nila. Nasa islang ito din si Z para sirain ang endpoint. Bago pa siya makapagtanong pa ay hinarang na siya ng isang Marine Captain. Dahil napansin niya ang sobrang curiosity ni Nami kay Z, agad siyang nagpasya na hulihin siya. Sa kabutihang palad, nakialam si Robin sa oras upang iligtas siya at nakatakas sila. Sa kanya napagtanto, na si Robin ay miyembro ng Straw Hat Pirates. Sa sandaling ito, nakilala ni Aokiji na ang One Piece ang pinagmulan ng panahon ng pirata. Habang ang mga pirata ay laging hinahabol ang kanilang mga pangarap, gusto ni Z na burahin ang pangarap na iyon. Kung mawawala ang One Piece, matatapos ang Pirate Arrow, at iyon mismo ang gustong makamit ni Z. Si Aokiji ay sabik na inaasahan kung si Luffy ay maaaring talunin si Z sa oras na ito, kaya siya ay umalis. Sa panig ng grupo ni Nami, tinutugis pa rin sila ng Navy, kaya agad na gumamit si Usopp ng halamang kumakain ng karne upang hadlangan ang kanilang pagtugis. Kinagabihan, pinag-iisipan pa rin ni Luffy ang naunang pagkatalo niya kay Z. Bigla nilang nakita ang grupo ni Nami na hinihila ang Navy patungo sa kanila. Habang naghahanda sina Zoro at Sanji para sa labanan, humakbang si Luffy ng mag-isa. Agad niyang pinakawalan ng Conqueror's Haki, dahilan para mawalan ng malay ang buong Navy. Tanging ang kapitan ay nananatiling medyo binubuo at napagtanto, ito ba ang kanyang Conqueror's Haki? Sa puntong ito ay ipinaalam niya kay Luffy ang kinaroroonan ni Z. Sa panig ni Z, siya ay nakikibahagi sa isang matinding labanan sa mga Marines, at madali niyang pinangangasiwaan ang lahat ng ito ng mag-isa. Sa wakas, sumabog ang Dynastone, na nagdulot ng pagsabog ng bulkan. Kaya, matagumpay na nasira ni Z ang pangalawang endpoint. Sa isang endpoint na lang ang natitira, magiging kumpleto na ang kanyang plano at mapapawi niya ang lahat ng pirata. Biglang sumulpot si Luffy, agad niyang inatake si Z. Tanong ni Z, anong ginagawa mo dito, mga pirata? Sumama rin sina Vince at Aang sa laban, kaya sinugod sila ni Zoro at Sanji para harangin sila, na pinayagan si Luffy na makipaglaban kay Z. Habang ang dalawa ay mahigpit na nakikipaglaban sa isa't isa, nagsimulang pumutok ang bulkan. Sinira nito ang bayan, na nagdulot ng matinding takot sa mga residente. Noong nasa panganib ang pamilyang ito, buti na lang dumating si Aokiji sa tamang oras upang iligtas sila. Sa panig ni Luffy, inactivate niya ang Gear 2, patuloy na umiiwas sa mga pag-atake ni Z, at saka lumapit para suntukin siya. Pero napigilan ito ni Z. Tanong ni Z, gusto mo bang maging hari ng pirata? Tama, hahanapin ko ang One Piece at magiging hari ng pirata. Kaya tuloy-tuloy na nagpaputok ng bala si Z patungo kay Luffy. Gayunpaman, nagawa ni Luffy na iwasan itong lahat. Patuloy niyang inatake si Luffy ng isang malakas na pagsabog, na nagdulot ng pag-aalala sa grupo ni Nami. Sa panig ni Zoro, kinakalaban niya si Aang, habang si Sanji naman ang lumalaban kay Ben.
Napagtanto nilang sasabog na ang bulkan, at wala ng oras para manatili pa rito, kaya mabilis silang nakatakas. Samantala, nilalabanan pa rin ni Z si Luffy at tinutulak siya pabalik. Gayunpaman, nagpumilit si Luffy at nanlaban. Bigla, napalipad ni Z ang straw hat ni Luffy. Naging dahilan ito para mawalan siya ng focus at matamaan ng mga bala ni Z. Gawa rin pala sa sisto ng mga bala ni Z, kaya bumagsak si Luffy. Kinuha ni Z ang straw hat ni Luffy at nagpahayag, "Wawakasan ko ang panahon ng mga pirata." Agad namang humabol si Luffy para kunin ang kanyang sombrero. Nang malaman ni Z na ibinigay ni Shanks ang sombrero kay Luffy, kinuha niya ito at sinabing, kahit siya ay isang Yonko, buburahin ko ang kanyang mga tauhan ng pirata. Ikinagalit nito si Luffy, ngunit agad siyang pinasabog ni Z. Sa sandaling ito, napansin ng grupo ni Zoro na pumutok na ang bulkan. Sa kabutihang palad, nahanap nila si Luffy sa tamang oras, at mabilis na dinala siya palayo sa panganib. Sinubukan ng grupo na tumakbo ng mabilis hanggat maaari patungo sa daungan, gayunpaman, napagtanto nilang huli na ang lahat. Akala nila ililibing na sila sa pagkakataong ito. Sa kabutihang palad, mabilis na pinalamig ni Aokiji ang lahat, tinulungan ng grupo ni Luffy na makatakas. Kaya't lahat sila ay nakarating sa daungan at muling nakasama ang lahat. Habang paalis na ang huling tren, sumabog at naglaho ang buong isla. Sa panig ni Z, naniniwala siya na sa pagkakataong ito ay mapapawi niya ang panahon ng pirata, at ililibing niya ang straw hat na ito ng One Piece magpakailanman. Sa panig ni Sengoku at Garp, napagtanto nila na ang plano ni Z ay nakakapinsala sa mga inosenteng tao. Nagsimula na namang kumilos si Kizaru para pigilan si Z. Sa puntong ito, curious si Kobe at hindi niya alam kung ano ang dati kay Z. Kaya sinabi ni Garp kay Kobe na si Z ay dating opisyal ng Navy na lubos na naniniwala sa hustisya. Palaging nangunguna si Z sa pagharap sa panganib, kahit na nakikipaglaban kay Whitebeard at Roger. Dahil dito, naging admiral siya ng Navy. Nagkaroon din ng pamilya si Z, ngunit isang araw pinatay ng mga pirata ang kanyang buong pamilya, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Sa kabila ng trahedya, ipinagpatuloy ni Z ang kanyang mga tungkulin bilang Navy Admiral. Sinanay din niya sina Akaino, Kizaru, Aokiji, at marami pang ibang sundalo ng Navy na may layuning lumikha ng isang bayani. Gayunpaman, isang araw, lahat ng kanyang mga tripulante ay napatay. Nawalan pa siya ng braso. Si Ain at Ben lang ang nakaligtas. Kaya binigyan siya ng Navy ng isang robotic arm. Idinisenyo ang braso na ito para labanan ang mga gumagamit ng Devil Fruit. Gayunpaman, inaanyayahan ng world government ang pumatay sa lahat ng kanyang mga tripulante, na naging isa sa 7 Warlord of the Sea. Kaya agad na umalis si Z sa Marines, at itinatag ang organisasyong Neo Marines, para labanan ang Marines at lipulin ang lahat ng mga pirata. Kinaumagahan, naghahanda na ang mga puwersa ni Z para sumulong sa huling isla. Dumating si Aokiji, hinihintay si Z. Nakipagkita si Z kay Aokiji. Sinabi niya, "Matagal tayong hindi nagkikita, Master." Agad na binato ni Aokiji si Z, ang paborito niyang bote ng sake. Parehong nakikibahagi sa pag-uusap sa isa't isa. Pinayuhan niya si Z na huminto, ngunit tumanggi si Z, dahil determinado siyang lipulin ang lahat ng mga pirata, isang bagay na hindi nagawa ng mga Marine. Napagtanto ni Aokiji na hindi niya kayang kumbinsihin si Z, kaya agad siyang naghanda upang labanan ang kanyang dating master. Sa hindi inaasahan, nagpa siya si Aokiji na talikuran ang laban at umalis, dahil napagtanto niyang hindi ito ang kanyang laban upang lumaban. Sa panig ni Luffy, tinulungan ni Chopper si Luffy sa pagtanggal ng bala ng Sea Stone sa kanyang balikat. Habang patuloy niyang iniisip ang nalalapit na labanan kay Z, hindi alam ni Nami kung paano aaliwin si Luffy. Biglang sumulpot si Aokiji na ikinagulat ni Nami at ng iba pa. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Luffy at tiniyak ang lahat na nagsasabing, "Ayos lang," dahil nagkita na sila nito noon. Sa sandaling iyon ay isiniwalat ni Aokiji ang layunin ni Z sa grupo ni Luffy. Ang layunin na gamitin ang Dynastone. Agad itong nakilala ni Robin bilang isang uri ng bato na may kapangyarihan na maihahambing sa mga sinaunang armas. Gusto niyang sirain ang 3 endpoints sa bagong mundo. Ang mga endpoint na ito ay mga bulkan sa ilalim ng dagat. Ang paghahayag na ito ay ikinagulat ng mga grupo ni Luffy, dahil akala nila ay alamat lamang ito. Ipinahayag ng world government na ang alamat ay isang panlilin lang. Gayunpaman, iginiit ni Aokiji na ito ang katotohanan na nilalayong linlangin ang mga tao. Tanging mga matataas na marino lamang ang nakakaalam na iyon ang katotohanan. Sa puntong ito, nasira na ni Z ang 2 endpoint. Kung sisirain niya ang huling endpoint, ang buong bagong mundo ay lulubog sa magma mula sa mga bulkan sa ilalim ng dagat. Maging ang mga ordinaryong tao ay mapapahamak, na nakakagulat sa grupo.
Sa sandaling ito, nais lamang ni Luffy na talunin si Z at bawiin ang kanyang sombrero, dahil ipinangako niya kay Shanks na siya ay magiging isang mahusay na pirata at ibabalik ang sombrero sa kanya. Kaya nagpa siya ang grupo ni Luffy na puntahan at pigilan si Z. Kahit alam nilang napakadelikado ng paglalakbay na ito, pero pinili pa rin nilang samahan si Luffy. Sa puntong ito, binigyan ni Aokiji ng internal pose ang grupo ni Luffy. Ito ay gagabay sa kanila sa huling isla. Ipinaalam din niya sa buong grupo na umabante na rin doon ang mga Marines, kaya maging matindi ang labanan. Hindi lang si Z ang kaharap nila, at may mga Marines din ang naruroon. Kaya, ang buong grupo ay nagsimulang maghanda para sa laban. Agad na binigyan ng tagagawa ng barko ang grupo ni Luffy ng maraming armas upang talunin si Z at protektahan ang pangarap ng pirata. Sa puntong ito, nagpalit na ng bagong damit ang grupo ni Luffy, at handa na silang humakbang sa huling labanan. Biglang tinanong ng bata si Luffy na maging bayani. Dapat ba akong maging isang pirata o isang marine? Agad namang sumagot si Luffy. Ang mga pirata ay hindi bayani, kaya gawin ang anumang gusto mo, na mas lalo pang humanga ang bata kay Luffy. Kaya't umalis ang grupo ni Luffy. Patuloy silang inaatake ng Neo Marines, kaya agad na inutusan ni Luffy ang lahat na mag-counter-attack laban sa kanila. Isang pag-atake lamang mula sa barko ng Sunny ay sapat na upang sirain ang maraming mga barko ng kaaway, at sa wakas ay narating nila ang huling isla, kaya ang buong grupo ay tumalon pababa sa barko at nagsimulang makipaglaban. Patuloy nilang ginagamit ang kanilang mga sandata upang salakayin ang Neo Marines, habang si Zoro ay nahiwalay at nawala. Nakapagtataka, nakasalubong niya muli si Ain, kaya natuwa si Zoro at naghanda para sa labanan. Sa panig ni Sanji, nakikipaglaban siya kay Benz. Lubos nilang hinahangaan si Z, at hindi nila pinapayagan ang mga tauhan ng Straw Hat na gulahin ang kanyang mga plano. Sa puntong ito, ginamit ni Luffy ang karne upang talunin ang Neo Marines. Dahil sa sobrang gutom ay agad niyang kinain ang kapirasong karne. Sa panig ni Kizaru, napagtanto din niyang dumating na ang mga tauhan ng Straw Hat, kaya gusto niyang hulihin silang lahat. Samantala, naghanda si Z na gamitin ang Dynastone para sirain ang isla, at napagtanto din niyang papalapit na si Luffy. Habang si Luffy ay patuloy na napapalibutan ng Neo Marines, ngunit madali niyang natalo ang lahat ng ito, at ginamit niya ang observation hockey upang umiwas sa mga bala, na ginagawang imposible para sa kanila na matamaan si Luffy. Sa puntong ito, nakikipaglaban si Zoro kay Ain. Patuloy niyang ginagamit ang kanyang kapangyarihan para pigilan si Zoro. Sa panig ni Sanji at sa iba pa, matindi din ang laban nila. Gumawa si Robin ng dalawang malalaking paa para sipain ang Neo Marines, habang nag-transform si Chopper at ginamit ang kanyang Kung Fu Point para talunin sila. Nag-set up si Usopp ng mga bitag ng kawayan para mawalan ng kakayahan ang mga marino. Ginamit ni Nami ang kanyang mga bula ng Weatheria, na lumikha ng mga Electric Thunderbolt para patayin ang mga kalaban, na hindi inaasahang tumama kay Chopper at Usopp. Sa huli ay nagawa nilang talunin ang lahat ng mga nasasakupan ni Z. Biglang napansin ng grupo ang maraming puting kulay na pasifista. Agad nilang sinugod ang grupo ni Nami. Sa panig ni Luffy, nakarating siya sa kinaroroonan ni Z. Tanong ni Z, nandito ka ba para hadlangan ang plano ko? Sagot ni Luffy, hindi. Nandito ako para kunin ang aking sombrero, dahil iyon ang gumagabay sa akin upang maging hari ng pirata. Napahagalpak ng tawa si Z kaya handa siyang labanan si Luffy. Parehong patuloy na sumugod sa pag-atake sa isa't isa. Sa panig ni Nami, sinasalakay sila ng mga pasifista. Buti na lang at natulungan sila ni Franky. Kinokontrol niya ang General Franky para salakayin ang mga kalaban, at madali niyang natalo ang pasifista. Habang kinakalaban ni Sanji si Benz, patuloy siyang gumamit ng mga baging upang subukang hulihin si Sanji, ngunit nagawa niyang iwasan ang mga ito. Patuloy na hinabol at sinasalakay ni Zoro si Ain, pinutol ang kanyang mga bala sa kalahati at nagtanim ng takot sa kanya. Pagkatapos ay ginamit ni Zoro ang kanyang ultimate technique para talunin si Ain. Sa panig ni Sanji, nag-aapoy siya at gumamit ng malakas na sipa para talunin si Benz, kaya siya rin ang nanalo. Sa puntong ito, bumalik si Nami sa kanyang normal na anyo, na nagpasaya sa kanya. Si Chopper at Robin ay bumalik din sa kanilang orihinal na anyo, ngunit si Brook ay nanatiling hindi nagbabago. Napagtanto nilang kailangan na lang nilang hintayin na talunin ni Luffy si Z. Sa panig ni Luffy, mahigpit pa rin niyang nilalabanan si Z. Gamit ang sunod-sunod na suntok para atakihin siya, gayunpaman, nanatiling hindi nabigla si Z, kaya ipinagpatuloy ni Luffy ang paggamit ng Gear 3 para itulak si Z pabalik. Parehong nagpatuloy sa matinding palitan ng suntok. Biglang sumabog ang ilang Dynastones. Nagtakbuhan ang lahat para panoorin ang laban ni Luffy. Napagtanto nilang tumatakbo na ang oras. Tanong ni Z, bakit gusto mo akong pigilan?
Manalo ka man, walang magpapasalamat sa iyo. Sagot ni Luffy, ginagawa ko lang ang gusto ko. Kung hindi kita matatalo, hindi ako magiging hari ng pirata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumutok ang braso ni Z, pero gusto pa rin niyang ipagpatuloy ang laban. Pareho silang gumamit ng hockey sa pag-atake sa isa't isa. Napagtanto ni Aokiji na bumalik na ang Black Armed na si Z. Ito pala ang tunay niyang kapangyarihan. Panay ang tulak ni Z kay Luffy pabalik. Sa kabila nito, tumanggi si Luffy na sumuko at inatake si Z, na nagpapaalala kay Z tungkol sa kanyang pangarap noong bata pa, na maging isang bayani. Sa huli, pareho silang napagod, pero sinubukan pa rin ni Z na suntukin si Luffy. Nakapagtataka, nanlaban si Luffy. Wala sa kanila ang umamin ng pagkatalo, gayunpaman, si Luffy ay ganap na napagod. Bigla ding bumagsak si Z. Sa puntong ito, napagtanto niyang tumanda na siya. Sa gayon, si Luffy ay nagwagi, na nagpasaya sa lahat. Agad silang tumakbo para yakapin si Luffy. Napagtanto ni Z na siya ay isang napaka-espesyal na pirata. Dumating sina Ain at Bean sa sandaling ito, kaya humingi ng tawad si Z sa kanila. Biglang lumitaw si Kizaru at ang Marines. Napagtanto nilang napapaligiran sila, dahilan para mag-alala ang lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpa siya si Z na humakbang mag-isa, dahil gusto niyang tulungan ang grupo ni Luffy na makatakas. Nang tatakbo na sana si Ain papunta sa kanya, gumawa agad si Aokiji ng hadlang na yelo para pigilan sila, dahil napagtanto niyang si Z ay nagdesisyon na dito na manatili. Pagkatapos ay ginamit ni Z ang kanyang huling bit ng lakas, upang labanan ang mga Marines, na dati niyang mga estudyante. Ginamit ni Kizaru ang kanyang ilaw upang salakayin si Z, na nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Gayunpaman, hindi sumuko si Z. Pinigilan niya ang mga Marines, na nagpapahintulot sa grupo ni Luffy na makatakas. Kaya naman, umalis na ang grupo ni Luffy sa isla, pero pinapanood pa rin nila si Z na nakikipaglaban mula sa malayo. Sa kalaunan ay napatay si Z, iniwan si Ain, Beans at Aokiji sa matinding kalungkutan. Gayunpaman, sa huli, siya ay nanatiling isang matapang na tao, dahil mula pagkabata, si Z ay palaging nais na maging isang bayani ng hustisya. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.